nakakalungkot, so umaasa kami doon sa inanunsyo na rollback. Subalit nagkaroon ata ng technical. Hindi namin alam. So sa Manila, tinanong ko rin. So naghihintay din sila ng update tungkol dito. Kaya sana maliwanagan kami dito sa inanunsyo rollback tapos hindi natuloy. Sa ngayon po ba, sir, dahil ito nga po, naging maayos na po yung pag-uusap po ng Iran at ng US na naging dahilan naman po kung bakit sumipa talaga ito naman pong produktong petrolyo sa ipong bansa at pati po sa iba yung dagat. Sa tingin po ninyo, with this kind of development, babalik na po sa normal ang presyuhan po ng crude po natin, Sir Bernard? Umasa kami na babalik siya at hindi naman siguro babalik ka agad-agad dahil malayo pa silang inayos. Pero ang magandang balita is yung peace agreement ng Iran at ng Amerika at ang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. So malamang dahan-dahan siyang babalik sa normal. So siguro in the span of 2 or 3 months baka maayos na ito at kami natutuwa dito sa balita na ito. Oo. So, dahil binabanggit po nitong darating po na Martes, next week po ay meron pong all-time big time all price rollback po na inanunsyo po ang Department of Energy po, Sir Bernard. Yes, yan ang inaabangan namin. Sana 10 piso ganyan, yung malakihan talagang rollback dahil at least wala na yung pangamba natin, yung gulo. So umaasa kami na magkakaroon ng rollback. At umaasa din kami na yung petition namin sa pagtaas ng piso ng pamasahe, sana ma-approve na rin. Sir, umaasa po ba kayo na magiging 55 pesos muli ang presyo po ng crudo, diesel? Yes, umaasa kami dahil yun naman talaga ang presyo naglalaro sa 55, 54, 57. So this time siguro babalik na rin sa dating presyo. Pero yun nga, inaasahan natin na hindi agad-agad bumalik. So, siguro 2 buwan, ganyan. Basta didikit lang siya sa mga 60 pesos, okay na rin. Medyo hindi na masakit para sa amin. Sir, binanggit nyo kanina na nice pa rin po nyo yung 1 peso dagdag pasahe. So, ito po ba ay napapanahon pa rin po na medyo okay na rin po ang sitwasyon or pambawi lang po natin sa mga losses po natin nung nakaraang mga buwan po, Sir Bernard? Yes, yung mga losses natin na makaraan, pambawi ito. At isa pang tinitignan natin kasi, yung crudo, taas baba, kung sakaling tuloy-tuloy. Ang problema namin yung mga spare parts. Hindi naman nagbababa ang spare parts. Kahit bumaba na yung presyo ng diesel natin, pero yung mga pyesa ng mga jeepneys, hindi siya bumababa. So, yun ang tinitignan natin na isang problema sa transport sector. Pero ngayon po, sir, dahil pasukan na, nito nga pong nag-start po tayo last week, kamusta naman po yung mga drivers po natin, ang mga operators po natin, ganun pa rin po ba or nagdagdag na rin po mga operators po ng kailan pong mga boundary? Maganda at may kita na rin kahit paano yung mga drivers at operator natin. Subalit yung boundary natin, hindi pa kami nag-adjust. So, from dating 400, ngayon may 300, may 350. So, makikita natin pag itong July, pagpasok ng July, tuloy-tuloy yung pagbaba, maaaring mag-adjust din tayo ng boundary. Balik natin sa 400 ang boundary ng mga jeepney natin. Pero sa kasalukuyan kasi, sir, magkano po? Sa ngayon, hindi pa rin parehas. May 300, may 350, at may 400 pa rin. Ano yun, sir? Depende naman po sa laki din po or lawak po ng seating capacity po ng inyo pong mga jeep. Tama po. Halimbawa, yung dito sa Calasiao is approximately round trip namin, 12 kilometers. So, nandun pa rin kami sa 350. Pagdating naman sa Buluan, medyo malayo-layo ng konti. Mga 400 sila dyan. Okay. Sir, sa ngayon po sa mga jeepney drivers po natin wala na po tayong pinapatupad po na mga sistema kasi sa nga po natin para po kumita lahat dahil medyo gumaganda na rin po yung presyon po ng crudo po natin, sir, na kung dati po ay talagang napakataas hindi natin na pinapatupad na po yun, sir. Yes, tama po. So, medyo mas okay na sa ngayon kaysa yung mga karambuan natin. No? So, sana tuloy-tuloy ito at magkaayos na para wala na tayong problema. At saka isa pa rin, itong resumption ng Senado natin, isa na rin magandang balita yan dahil nagkaayos-ayos na sila. Siguro tuloy-tuloy na rin ito. Okay.
And ngayon sir, ano po yung mga nakikita po nating mga problema pa rin kinaharap po ngayon ng ating po mga transport sector? Actually, yung mga drivers po natin na dinudulog pa rin po sa inyo po sa Autopro. Well, yung una, yung mga naiwang pang hindi nakatanggap ng ayuda from DHWD. So, marami pa rin hindi nakakatanggap. Yun ang inaayos ng LTFRB ngayon kasi nung last time, nung May, may mga natanggal sa pangalan, may mga problema sa mga address, middle initial. So, yun yung inaayos ng LTFRB ngayon. Hopefully, by end of June, may bigay na rin sa mga driver. Isa pa, yung ayuda rin sa mga operator na sa ngayon, wala pang natatanggap ang mga operator natin dito sa Pangasinan. So, sana magsabay-sabay nang i-release ito. Yung sa operator kasi fuel subsidy, tapos yung mga driver talagang galing sa DSWD.